May mga ugali tayong hindi agad napapansin habang tumatanda tayo. Minsan ay simpleng mga kilos lamang, isang buntong hininga, isang reklamo, o isang pasaring na sa kalaunan ay lumalayo ang loob ng mga tao sa atin. Hindi dahil masama tayong tao, kundi dahil hindi natin namamalayan ang mga pagbabagong unti-unting pumipigil sa koneksyon, kagalakan, at kalusugan natin. Sa Pilipinas, napakahalaga ng ugnayang pampamilya. Ngunit paano kung hindi natin namamalayan na tayo mismo ang lumilikha ng pagitan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 mapanirang ugali na madalas ginagawa ng mga matatanda, mga gawin na tila maliit ngunit may malalim na epekto sa pakikitungo natin sa ibang tao. Isang halimbawa si Aling Marta, 73 anyos na dating guro sa Pampanga, na hindi na malayang palala na ng palala ang kanyang pagiging reklamadora. Noon, siya ang paboritong kausap ng kanyang mga apo. Ngayon, bihira na siyang tawagan. At nang matauhan siya, nagsimula ang kanyang pagbabago. Kaya kung ikaw ay may edad 60 pataas, o may mahal sa buhay na ganito, mahalagang panoorin mo ito hanggang dulo. Dahil maaaring isa o higit pa sa mga ugaling ito ay ginagawa mo na ngayon nang hindi mo namamalayan. Ang #5 sa listahan ang pinakanakabugulat. Isang ugali na tahimik na sumisira sa mga relasyon, at karaniwan ay hindi napapansin hanggang may nasaktan na. Sa pagtatapos ng video, may iaalok akong simpleng hamon, isang hakbang na maaaring magbago ng direksyon ng iyong buhay. Sa panahon kung saan napakabilis ng pagbabago, ang tunay na karunungan ay hindi lang galing sa edad, kundi sa kakayahang makinig, magbago, at muling kumonekta. Kung handa kang harapin ang katotohanan, kahit masakit, samahan mo ako sa paglalakbay na ito. Pindutin mo ang i-subscribe at ang kampanilya para hindi mo makaligtaan ang susunod na mga aral. At kung nararamdaman mong may halaga ang video na ito, pakishare na rin sa mga kaibigan at kamag-anak. Simulan na natin bago pa mahuli ang lahat. Ugali giri, 1. Laging reklamo, laging mali, ang enerhiyang nakakawasak ng relasyon. Minsan hindi mo agad mapapansin na ang bawat araw mo ay nagsisimula sa isang daing. Ang sakit ng likod ko, o ang init naman ngayon. Sa umpisa, tila walang masama rito. Ngunit habang paulit-ulit mo itong ginagawa, unti-unti kang nababalot ng negatibong pananaw, at, mas masakit, unti-unti ka ring iniiwasan ng mga tao sa paligid mo. Ganyan ang nangyari kay Aling Marta. Dati siyang palakaibigan at masayahin, pero habang tumatanda, hindi niya napansin na lahat ng kanyang salaysay ay may kasamang reklamo, sa panahon, sa politika, sa kabataan ngayon. Kahit sa tuwing bumibisita ang kanyang mga apo, ang usapan ay nauwi sa sermon. Noong panahon namin, sabay buntong hininga at pag-irap. Sa simula, pinakikinggan pa siya. Pero habang lumilipas ang mga buwan, napansin niyang hindi na siya tinatawagan tulad ng dati. Wala ng text, wala na ring paanyaya. Napalitan ng katahimikan ang dating mainit na koneksyon. Sa kulturang Pilipino, sanay tayong magsabi ng "siprang ka lang ako" bilang depensa. Pero hindi lahat ng katapatan ay nakakaginhawa. May mga salita na hindi nagpapalapit kundi nagpapalayo. Kailan nga ba nagiging masama ang pagiging tapat? Kapag ang bawat pag-uusap ay tila pabigat imbes na magaan. Kapag ang mga salitang sinasabi mo ay hindi na nagbibigay lakas, kundi nakakasakal. Sa edad nating ito, mahalagang tanungin, ang mga sinasabi ko ba ay nagbibigay liwanag o nagpapadilim? Kung gusto mong mabawi ang koneksyon sa mga mahal mo sa buhay, may simpleng simula, baguhin ang tono ng iyong salaysay. Subukan mong buksan ang pag-uusap sa isang bagay na positibo. Ang ganda ng umaga kanina. Masarap ang tinolang luto ko ngayon. Maliliit lang na bagay pero nag-aanyaya sa masayang usapan. Sa halip na agad magreklamo, subukang magtanong. Kapag ang iyong apo ay nagbanggit ng bagong api o larong hindi mo maintindihan, imbes na sabihin, "sayang sa oras yan", subukang sabihin, "pwede mo ba akong turuan kung paano yan?" Ang pagkamausisa ay tanda ng bukas na kalooban. At ang bukas na kalooban ay tulay tungo sa matibay na koneksyon. Unti-unti, nang sinimulan ni Aling Marta ang ganitong pagbabago, mas madalas na pasasalamat, mas kaunting reklamo, napansin niyang bumabalik ang dating init ng samahan. Nagkakaroon ulit ng saysay ang bawat tawag, at ang mga apo niya, masaya ulit sa mga kwento niya. Kaya tandaan, ang enerhiyang inilalabas mo sa mundo ay siyang enerhiyang bumabalik sa iyo. Kung gusto mong maramdaman na mahalaga ka, dapat iparamdam mo rin sa iba na mahalaga sila. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa paraan ng iyong pagsasalita.
Ugali Girye, 2, ang pagpapabaya sa sarili, tahimik na simula ng pagkawala ng pagkakakilanlan. Sa maraming tahanang Pilipino, may panahon noon na ang bawat lola ay laging nakabihis tuwing linggo. May pabango, may pulbo, may kaunting lipstick. Hindi dahil may lakad, kundi dahil ito'y pagpapakita ng respeto sa sarili. Ngunit habang tumatanda, bakit tila nawawala ang kasigasigan nating alagaan ang ating sarili? Ganyan ang nangyari kay Aling Marta. Dati, kahit mamalengke lang, ayos na ayos ang kanyang buhok. Pero kalaunan, mas pinipili na lang niyang manatili sa duster buong araw. Para saan pa? Wala naman akong pupuntahan, wika niya minsan. Unti-unti, hindi na siya nag-aayos ng buhok, hindi na nagsusuklay, at hindi na rin madalas maligo. At sa mata ng iba, tila wala naman itong masama. Pero sa mata ni Marta, may nararamdaman siyang unti-unting pagkawala. Hindi lang ng pag-aayos, kundi ng pagkakakilanlan. Sa tuwing siya'y tumitingin sa salamin, hindi na niya makilala ang babaeng dating masigla at maaliwalas. Kapansin-pansin din na ang mga dating bumabati sa kanya sa kalsada ay bihira na siyang pansinin. Ang mga dating kaibigan sa simbahan ay tila mailap na. Hindi niya agad nakita ang koneksyon, ang pagpapabaya sa itsura ay unti-unting nagdadala ng damdaming hindi na mahalaga, hindi na bahagi. Sa kultura natin, sanay tayong unahin ang ibang tao, pamilya, apo, kapitbahay. Pero sa pagtanda, napakahalaga ng isang simpleng paalala, ikaw rin ay karapat-dapat alagaan. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Minsan, sapat na ang malinis na kamiseta, maayos na buhok, at kahit isang simpleng pulbo. Sapagkat hindi ito tungkol sa impresyon, ito ay tungkol sa dignidad. Kapag inuna mong ayusin ang sarili, pinapaalalahanan mo ang mundo, at ang sarili mo, na ikaw ay naririto, buhay, at may halaga. At iyon ang uri ng enerhiya na nagbabalik ng kumpiyansa, ng koneksyon, at ng tunay na ngiti. Kaya magsimula ka sa maliit. Maligo kahit walang lakad. Magsuklay ng buhok kahit wala kang sasalubungin. Pumili ng damit na masarap sa pakiramdam, hindi lang komportable. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan na ang bawat simpleng pag-aalaga sa sarili ay isang pahayag, ako ay mahalaga. Nang muling sinimulan ni Aling Marta ang mga simpleng hakbang na ito, napansin niyang parang bumalik ang kulay sa kanyang mundo. Nagulat siya nang may tumawag ulit sa kanya para kumain sa labas. At habang binubuksan niya ang aparador at pinili ang kanyang paboritong blusa, naalala niya kung sino siya at napangiti. Ugali Girye, 3, hindi ko kailangan yan ang lihim na hadlang sa bagong koneksyon. Sa mga pamilyang Pilipino, madalas nating naririnig sa mga nakatatanda ang katagang, noong panahon namin ito'y puno ng alaala, karanasan, at aral. Ngunit minsan, ang parehong mga salita ay nagiging pader, isang harang sa pag-unawa sa makabagong mundo. Ganyan si Mang Ernesto, 74 anyos, dating guro sa isang pampublikong paaralan sa Cavite. Marunong, maayos magsalita, at maprinsipyo. Pero habang ang kanyang mga anak at apo ay lumipat sa paggamit ng group chat at video call, siya ay nanatiling nakadikit sa kanyang lumang telepono na pang-text lang. Hindi ko na kailangang matutunan yan, ang madalas niyang tugon tuwing inaalok siya ng apo niyang si Liza na turuan siyang gumamit ng smartphone. Kung gusto nila akong kausapin, tawagan nila ako sa telepono. Ngunit lumipas ang mga buwan at napansin niyang bihira na ang mga tawag. Wala na rin halos mga bagong larawan ng mga apo. Tila ba unti-unti siyang nawawala sa eksena ng buhay ng kanyang pamilya. Hindi niya agad naisip na ang pagtanggi niyang matuto ay hindi lang pagtanggi sa teknolohiya, kundi pagtanggi sa koneksyon. Sa isang kulturang tulad ng sa atin, kung saan ang pamilya ang sentro ng lahat, bakit natin pipigilan ang sariling makisabay? Ang katigasan ng ulo ay natural na gawin ng marami sa pagtanda. Nasanay tayo sa paraan natin ng paggawa ng mga bagay. Pero sa isang mundong mabilis magbago, ang tunay na karunungan ay ang kakayahang magsabing, sige, subukan ko. Hindi kailangang maging bihasa agad. Maaaring magsimula sa maliit, alamin kung paano gumamit ng API para sa video call, manood ng pelikula na gusto ng mga apo, o simpleng makinig sa kwento tungkol sa bagong trabaho ng anak. Hindi natin kailangang gustuhin ang lahat ng bago, pero maaari tayong maging bukas dito. Nang sa wakas ay pumayag si Mang Ernesto na turuan siya ni Liza kung paano gumamit ng group chat, nabuksan ang isang bagong mundo. Sa unang linggo pa lang, nakatanggap siya ng mga litrato ng kanyang apo sa graduation, ng paborito niyang adobo na niluto ng anak niya, at ng isang video ng kanyang apo na kumakanta.
Sa bawat bagong bagay na natutunan niya, mas lalo siyang naging bahagi ng kanilang buhay. At hindi lang siya natuto ng teknolohiya, natuto rin siyang yakapin ang bagong anyo ng pag-ibig at ugnayan. Ang pagtanggap sa pagbabago ay hindi nangangahulugang nawawala ang ating nakaraan. Sa halip, ito ay pagbubukas ng sarili upang maging bahagi pa rin ng kasalukuyan. At sa ganitong paraan, nananatili tayong konektado, hindi lang sa panahon, kundi sa mga taong mahal natin. Ugali yiri, 4, sayang yan ang emosyonal na bigat ng kalat sa bahay at sa puso. Sa maraming tahanan sa Pilipinas, lalo na sa mga lumang bahay sa probinsya, makikita mo ang aparador na puno ng mga gamit mula pa noong dekada 80, mga lumang cards, punit-punit na polyeto, at damit na hindi na maisuot. At kapag tinanong mo kung bakit nandyan pa rin ang mga ito, laging ang sagot, sayang yan. Si Aling Nida, 76 anyos mula sa Iloilo, ay kilalang maalaga sa kanyang mga gamit. Bawat sulok ng bahay ay may kwento. May kahon ng mga laruan ng anak niya noong bata pa, isang estante ng mga lumang magasin at drawer na puno ng lumang resibo. Para sa kanya, lahat ng ito ay mahalaga. Alaala ko ito, anya. Ngunit habang dumarami ang kanyang mga gamit, unti-unti rin siyang napapalibutan ng bigat, hindi lang sa pisikal na espasyo kundi sa emosyon. Naging masikip ang bahay, naging mahirap gumalaw, at mas lalo siyang naging aligaga tuwing may bisita. Hindi na niya maimbita ang mga apo sa loob ng bahay dahil, ayon sa kanya, magulo pa. Ang hindi niya napansin ay ang epekto ng kalat sa kanyang isipan at emosyon. Araw-araw, pakiramdam niya ay pagod na agad kahit hindi pa nagsisimula ang araw. Ang bawat sulok na puno ng gamit ay paalala ng mga panahong lumipas, at minsan, paalala rin ng mga bagay na hindi na babalik. Sa kulturang Pilipino, malapit tayo sa mga alaala. Mahalaga sa atin ang mga bagay na galing sa mahal sa buhay. Pero kailan ba nagiging pabigat ang mga alaala? Kapag hindi na tayo makagalaw sa kasalukuyan dahil sa bigat ng nakaraan. Ang paglilinis ng bahay ay hindi lang gawaing pisikal. Isa rin itong paglilinis ng damdamin. Hindi kailangan isuko ang lahat. Magsimula sa maliit, isang drawer, isang kahon. Tanungin ang sarili, ginagamit ko pa ba ito? Nakakapagpasaya pa ba ito sa akin? Nang simulan ni Aling Nida ang hakbang na ito, unang tinanggal niya ang mga damit na hindi nakasya. Sumunod ang mga lumang resibo at papeles na wala ng silbi. Unti-unti, parang gumaan ang hangin sa loob ng bahay. At sa bawat bag ng gamit na kanyang pinamigay, parang may nababawas na bigat sa kanyang dibdib. At hindi lang siya ang nakapansin. Isang araw, lumapit ang apo niyang si Mika, at sabay sabing, "Lola, ang ganda ng bahay mo ngayon." Doon niya napagtanto, sa pagbitiw ng mga gamit, binuksan niya ang puwang para sa panibagong alaala at sa bagong sigla ng buhay. Ugali yiri, 5, init ng ulo, lamig ng relasyon, paano kaunti-kaunting naiiwan mag-isa. Minsan, hindi mo na kailangan ng malalim na dahilan para uminit ang ulo. Maaaring dahil sa traffic sa kanto, sa cashier na mabagal magbilang ng sukli, o sa bata sa harap na hindi marunong makinig. Para kay Mang Tonyo, 72 anyos na retiradong manininda sa Maynila, tila araw-araw ay may dahilan para mairita. Isang hapon sa grocery, nakapila siya nang mapansin niyang ang baguhang cashier ay medyo matagal magbalot ng mga produkto. Ramdam niya ang tensyon sa katawan habang pinagmamasdan ito. Hanggang sa hindi na siya nakapigil, ang bagal mo naman. Ang dami pa naming nakapila rito. Tahimik ang cashier, hindi nakatingin. Halata sa kilos na nasaktan siya. Habang binabayaran ni Mang Tonyo ang binili, ramdam niya ang biglang lamig sa paligid. Umalis siyang may pagkainis pa rin sa mukha, pero sa puso niya, may umuusbong na tanong, kailangan ko ba talagang sumigaw? Sa kulturang Pilipino, iniisip nating normal lang ang pagiging prangka o mainit ang ulo, lalo na kung tayo ay nakatatanda. Natatanda na kasi ako, pasensya na, ang madalas nating paliwanag. Pero kailan ba naging lisensya ang edad para mawalan tayo ng habag? Ang galit ay parang apoy, mabilis kumalat, pero matagal bago humupa ang pinsala. At sa bawat pagkakataong pinipili nating magalit kaysa umunawa, isang koneksyon ang unti-unting napuputol. Ang unang hakbang ay hindi pagbubulag-bulagan, kundi pag-antabay. Kapag nararamdaman mong naiirita ka, huminga ka muna ng malalim. Tanungin ang sarili, ito ba ay talagang kailangang ikagalit? Isipin mo, baka ang mabagal na driver ay isang lolo rin, o ang cashier ay estudyante lang na ngayon palang natututo.
Kapag pinalitan mo ang inis ng pag-unawa, binibigyan mo ng pagkakataong gumaan ang araw, hindi lang sa kanila, kundi pati sa'yo. Minsan, sapat na ang isang simpleng "salamat ha", ginagawa mo yan ng maayos para mapawi ang kaba ng isang tao. At, minsan din, sapat ang pagngiti at pag-alok ng kaunting tiyaga. Nang bumalik si Mang Tonyo sa parehong grocery makalipas ang ilang araw, nakita niyang muli ang batang cashier. Sa pagkakataong ito, umiti siya at sinabing, "Mas mabilis ka na ngayon ah. Galing mo." Sa pagkakataong iyon, umiti ang cashier, isang ngiting totoo, puno ng pasasalamat. At doon, naalala ni Mang Tonyo na ang tunay na lakas ay hindi laging maingay. Minsan, ito'y nasa kakayahang maging mahinahon sa gitna ng inis. Dahil kung gusto mong irespeto ka ng iba, kailangan mong ipakita na kaya mong rumespeto, kahit sa mga taong bata pa sa'yo. Ugali iri, 6, kwento ng kwento, walang nakikinig, ang tahimik na paglayo ng mga mahal mo. Sa bawat pagtitipon ng pamilya, may laging kwentista, yung tipo ng taong palaging may kwento, may opinyon, may payo. Para kay Aling Pilar, 70 anyos mula sa Batangas, iyon ang kanyang papel. Siya ang palaging nagsasalita sa mesa, nagbibigay ng tips, at hindi naubusan ng paalala. Pero nitong mga huling buwan, napansin niya ang isang bagay, bihira na siyang matawagan ng anak niyang si Ana. At tuwing tumatawag man ito, laging maikli ang usapan, may bahid ng pagmamadali. Hanggang sa isang gabi, hindi na napigilan ni Ana, "Ma, mahal kita, pero minsan parang hindi mo ako naririnig. Lahat ng tawag natin, puro kwento mo. Wala na akong masabi." Napatahimik si Aling Pilar. Hindi niya napansin, akala niya'y pagbabahagi lang, pero sa totoo, hindi na siya nagbibigay ng puwang sa iba. Hindi niya sinasadya, pero ang sobrang pagkwento ay naging hadlang sa tunay na koneksyon. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang pagbabahagi ng karanasan. Pero mahalaga rin ang pakikinig. Lalo na sa mga anak at apo, na madalas ay may gustong ilabas, takot, tuwa, kwento ng araw nila. Pero kung hindi nila maramdaman na may nakikinig, unti-unti silang tatahimik at lalayo. Kaya't paano ito babaguhin? Simulan sa pag-obserba, kapag ikaw ang nagsasalita, subukang tanungin ang sarili, "Ako lang ba ang nagsasalita?" Kapag napansin mong ikaw na lang ang kwento ng kwento, huminto ka. Magtanong, "Anak, ikaw, kumusta ka?" Minsan, mas mahalaga ang isang tanong kaysa sa isang payo. "Anong nangyari sa iyo ngayong linggo? Ano ang nagpapasaya sa iyo ngayon?" Ang mga tanong na ito ay parang paanyaya, isang bukas na pinto sa puso ng kausap mo. Noong sinimulan ni Aling Pilar ang ganitong pagbabago, ramdam niya agad ang epekto. Sa susunod na tawag, nagtanong siya bago magsalita. Hinayaan niyang magsalita si Ana at hindi niya ito pinutol. Sa dulo ng tawag, narinig niya ang matagal nang hindi niya naririnig, "Salamat, maanggaan ng pakiramdam ko." At sa simpleng pagbabalik ng balanse sa pag-uusap, bumalik din ang sigla ng ugnayan nilang mag-ina. Dahil ang tunay na koneksyon ay hindi nakukuha sa dami ng salita, kundi sa lalim ng pakikinig. Ugali iri, 7, ayokong makaabala, ang tahimik na pagpili sa kalungkutan. Sa kulturang Pilipino, ang pagiging matatag ay tinitingala. Madalas nating marinig sa matatanda ang mga salitang, "Ako na lang, kaya ko to." Para kay Aling Sally, 75 anyos mula sa Quezon Province, ang pagiging independent ay halos naging bahagi ng kanyang pagkatao. Isang balo sa loob ng mahigit 2 dekada, siya ang palaging tumutulong, hindi humihingi. Hanggang isang araw, sa palengke, nabitawan niya ang isang mabigat na supot ng bigas. Isang binatilyo ang lumapit, "Lola, gusto niyo po ng tulong?" Ngunit ang sagot niya, gaya ng nakasanayan, ay, "Naku, hindi na, kaya ko pa to." At pilit niyang binuhat ang bigas papasok sa tricycle, nanginginig ang kamay, masakit ang likod. Sa biyahe pa uwi, hindi niya mapigilang mapaluha. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi sa bigat ng pag-iisa. Ang katigasan niyang huwag humingi ng tulong ay naging pader na unti-unting nagpalayo sa mga tao sa paligid niya. Bilang mga Pilipino, pinapalaki tayo na huwag maging pabigat. Pero kailan ba naging mali ang humingi ng tulong? Kailan ba naging kahinaan ang pagsabi ng, "Pwede mo ba akong tulungan?" Ang totoo, ang pagtanggap ng tulong ay hindi senyales ng kahinaan, ito ay tanda ng pagtitiwala, ng pagbubukas ng sarili. Sa bawat pagkakataong tinatanggihan natin ang kabutihan ng iba, pinipigilan natin silang mahalin tayo sa paraan na alam nila. Ang mga tao sa paligid natin, anak, apo, kapitbahay, nais ding maramdaman na mahalaga sila.
Sa pagtanggap natin ng tulong, binibigyan natin sila ng pagkakataong tumugon sa tawag ng malasakit. Nang sumunod na linggo, muling namili si Aling Sally. Sa pagkakataong ito, dala pa rin ang parehong bigat, pero iba na ang diskarte. Nang may lumapit ulit at nag-alok ng tulong, umiti siya at sinabing, "Salamat ha, pahiram ng lakas mo." At sa sandaling iyon, tila may nabunot sa kanyang dibdib. Parang bigla siyang gumaan. Hindi lang ang bigas ang binuhat ng binatilyo, pati ang bigat na matagal na niyang kinikimkim. Mula noon, nagsimula siyang magsabi ng "Yee." Sa tulong, sa bisita, sa pakikipag-ugnayan. At ang natuklasan niya, mas masarap palang mabuhay kapag may inaasahan, at kapag may nag-aalala rin sa'yo. Hindi ka nag-iisa, at hindi mo kailangang patunayan na kaya mong lahat. Minsan, ang pinakamatapang na hakbang ay ang aminin, kailangan ko ng kausap. Kailangan ko ng kasama. Kailangan ko ng tulong. Pero nakakalungkot kung mag-isa mong hinaharap ito. Verso Filipina, Adaptao 80 Paghahati 20. Kung umabot ka sa puntong ito ng video, isang bagay ang malinaw, hindi mo hinahanap lang ang impormasyon, hinahanap mo ang koneksyon. At totoo, habang tumatanda tayo, mas nagiging tahimik ang mundo. Hindi dahil wala ng tao sa paligid, kundi dahil minsan tayo mismo ang unti-unting lumalayo, dahil sa ugali, pananalita, o simpleng takot na hindi natin alam paano baguhin. Ngunit tandaan mo ito, ang pagtanda ay hindi dahilan para mawalan ng halaga. Sa katunayan, ito ay panibagong kabanata na pwede mong isulat sa paraang gusto mo. Hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo sa isang iglap. Magsimula lang sa isa, isang mas mainit na pagbati, isang tanong sa apo, isang paanyaya sa kaibigan, o isang sa alok ng tulong. Ang maliliit na pagbabagong ito ay may kakayahang muling buksan ang mga pintong matagal ng sarado. Kung isa o higit pa sa mga ugaling tinalakay natin ngayon ay nakita mong bahagi mo na, huwag kang mahiya. Ang pag-amin ay hindi kahinaan, ito ay tapang. At kung may isa kang bagay na maaari mong gawin ngayon na makakaapekto sa mga darating mong taon, ito yon, piliin mong kumonekta muli. Huwag hayaan na ang katahimikan ang maging pamana mo. Sa halip, gawin mong pamana ang pagmamahal, pakikinig, at pag-unawa. Ngayon, kung naramdaman mong may natutunan ka dito, o naalala mo ang isang mahal mo sa buhay na maaaring nangangailangan ng kaunting gabay, ipasa mo ito sa kanila. I-share mo ang video na ito. Baka ito ang mensaheng matagal na nilang hinihintay. At kung gusto mong tumanggap pa ng ganitong uri ng kaalaman at inspirasyon, pindutin mo ang i-subscribe at ang kampanilya. Dito, walang edad ang pagmamahal at walang huli para sa bagong simula. Maraming salamat. Hanggang sa muli.